may mahiwagang asin si Lolo eh. Kasi yun daw ang mabisang pangontra sa mga nilalang na hindi nakikita. Ang bangungot, ang pakiramdam na palagi kang sinusundan at ang pantal-pantal sa iyong katawan ay mga sinyalis na natipuan ka ng aswang namong. Sige pa! Lumapit ka! At nang mapakain kita nitong mahiwagang asin. Magandang araw po sa inyo, Miss Soledad. Isa akong simpleng dalaga na ginagawang negosyo ang mga bulaklak. Isa akong florist sa aming baryo sa Bukidnon. Madalas kong kasama ang aking kapatid sa pagpitas ng mga bulaklak. Marami din ang bumibili sa amin, lalo na kapag dinadala ko sa simbahan. Ang buong akala ko, iyon na ang pinakamagandang gawain na wala kang inaapakang tao. Ngunit, hindi ko alam na ang pagiging florist ko ang magiging dahilan para muntik na akong mamatay. Ako nga po pala si Almira at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Walang yakang babae ka? Pinitas mo na naman ang mga tanim kong bulaklak para pagkakitaan yung magkapatid. Ipapakaso na talaga kita sa barangay. Ang kapal ng mukha mo, magnanakaw ka. Ilang beses ko bang dapat sabihin na hindi nga kami ni Dario ang kumukuha ng bulaklak nyo? Tanungin nyo pa siya at nang malaman nyo ho. Napaka-iskandalosa nyo. Ipapahiya nyo pa talaga ako sa harap ng maraming tao. Hindi ho kami nagnanakaw para magkapera. Aba, matapang kang babae ka. Lalaban ka ba talaga? Ha? Lalaban ka? Alam nyo, pasalamat kayo dahil pinalaki ako ng magulang ko ng maayos. Kung hindi lang baka ibalik ko sa inyo yung sampal nyo. Kung pinalaki ka talaga ng maayos, hindi dapat kayo nagnanakaw ni Dario. Hoy, awat na! Ano ko ba naman, Melanie? Kapag may nawawala sa mga bulaklak mo, palagi na lang si Almira ang sinisisi mo. Nakita mo ba siya sa akto ninakaw ang mga bulaklak? Kailangan pa hubang makita ko? Nandun na ang ebidensya sa simbahan. Ang mga nawawala kong bulaklak, binenta niya sa pare. Paulit-ulit ko bang sasabihin na binili ko ho yung bulaklak na yun at saka ko binenta? Tumubo lang ako doon. Narinig mo naman ang paliwanag niya, hindi ba? Basta, kahit anong paliwanag mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Sinungaling ka? Hindi na ako sumagot pa kay Ate Melanie dahil mas lalo lang iinit ang ulo niya sa akin. Simula nang lumipat siya sa baryo, 4 na taon na ang nakalipas. Hindi pa kami nagkaroon ng mabuting samahan. Hindi ko rin maunawaan kung bakit palagi niya akong inaaway at tinatawag na magnanakaw. Nagdadabog siyang umalis sa kalye at sinigawan ang mga taong nakakita sa ginawa niya sa akin. Mabuti pa umuwi ka na, Almira. Huwag mo nang dibdibin kung anong sinabi niya sa'yo. Kaya ko lang naman nasagot siya kasi sumusobra na ho siya eh. Nakakahiya na rin ho yung ginagawa niya. Nauunawaan ko. Naniniwala ako sa'yo na hindi mo kinuha ang mga bulaklak niya. Simula nung naging florist ako, hindi ako nagnanakaw ng mga bulaklak para lang pagkakitaan. Sige na, hayaan mo na yan si Melanie. Naisip nga namin na baka kaya siya nagkakaganyan dahil naiinggit lang siya sa'yo. Kagaya ng ibang kababaihan dito sa baryo. Napabuntong hininga ko at umalis dun sa gilid ng kalye. Umuwi ako sa bahay ng malungkot dahil sa nangyari. Napansin naman yun ni Dario, kaya agad akong kinausap ng kapatid ko. Oh, ate, may maway na naman ba sa'yo doon sa kalye? Oh, sino naman? Si Ate Melanie. Sinabihan ba naman ako magnanakaw? Ninakaw daw natin yung bulaklak niya para itinda sa simbahan. Sabi ko na nga ba siya na naman eh.
Yung babae ngayon, wala nang ibang inaway kundi ikaw eh. Palibasa kasi, ang ganda tsaka ang sexy ng kapatid ko, kaya ang dami naiinggit eh. Ay, naku, ikaw talagang bata ka. Wag mo na nga akong bulahin dyan. Inom ko na lang sigurong isipin yung mga sinabi niya kahit masakit. Mabuti pa nga ate. Wala rin namang magandang may dudulot sa buhay natin pag pinansin natin yung mga basher nyo eh. Nakarinig kami ng may kumatok sa pintuan, kaya binuksan namin yon. Dumating si Kuya Delphine, may dalang bulaklak na alam kong ibibigay niya sa akin para maibenta ko. Almira, yan lang may bibigay ko sa iyo ngayon. Yung mga tanim kasi ng asawa ko na mga bulaklak, kinain ng kambing ni Melanie. Sige ho, maraming salamat ho, Kuya Delphine. Wala naman. Narinig ko nga pala yung inaway ka ni Melanie kanina. Mabuti na lang, hindi ko siya naabutan. Kung hindi, nako, mapapaya talaga siya sa akin. Walang ibang ginawa yun kundi i-chismis ka sa mga tao sa baryo. Alam niyo ho, hindi ko talaga alam kung bakit galit na galit yan sa akin si Ate Melanie. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Ganyan talaga nagagawa ng inggit. Kahit wala kang ginagawa sa kanila, galit pa rin sila sa'yo. Ang tanda-tanda na niya pero inggitera pa rin. Naku, huwag na ho kayo magpaka-stress sa babaeng yun. Baka mamaya ma-high blood pa ho kayo sa kanya. Oo nga naman. O siya, sige, alis na ako ha. Pupuntahan ko pa kasi yung asawa ko sa ospital kaya kailangan ko siyang samahan. Sige ho, salamat po ulit. Para madagdagan ng ibebenta kong bulaklak ng araw na yon, niyaya ko si Dario na pumunta sa paanan ng bundok. Nakita namin doon ang puno ng kalumpang na may makukulay na bulaklak. Ate, pipitasin ba natin yung mga makukulay na bulaklak na yan? Wala kayong nakatirang engkanto dyan? Oo, pipitasin natin. Wala man natang engkanto dyan kasi hindi naman ako nakarinig ng kwento tungkol sa puno ng kalumpang na tinitira ng engkanto, no? Ang daming bulaklak ate. Sigurado, tiba-tiba tayo ngayong araw pag naibenta natin lahat yan. Ay, sinabi mo pa. Halika na, pitasin na natin. Sige, sayang naman ate. Mataas pa naman yung ibang makukulay na bulaklak. Dito na lang tayo pumitas sa bandang baba kasi marami naman dito eh. Matanda na, itong puno ng kalumpang. Halata naman sa itsura tugis ng kahoy, te. Ayun napuno na ang lalagyan natin ng bulaklak. Tara na, huwi na tayo. Maglalako pa tayo eh. Oo, sige, tara na. Huwi na tayo. Bukas ng umaga, siguradong marami na namang tutubong makukulay na bulaklak dito. At babalik tayo bukas, ha? Opo. Nang makarating kami sa bahay, kagad ako nagbihis para maglako ng bulaklak na kinuha namin sa puno ng kalumpang. Marami ang may gusto sa bulaklak at isa na ron si Aling Felisa na naglilingkod sa simbahan. Saan naman ninyo nakuha ang kakaibang bulaklak na ito? Ang ganda at ang kakaiba. Malayo po yung kinuna namin yan ate. Mga magaganda nga po eh. Gusto nyo, kumprahin na lang to? Oo naman. Kukumprahin ko na lang. Linggo naman bukas kaya sigurado maraming magagandahan sa bulaklak na yan. Maraming salamat po, Ate Felisa. Bale, 300 lang po ito lahat. Sige ito 300. Bumili kami ng 1 kilong bigas at ulam sa nabenta naming bulaklak. Hanggang sumapit ang gabi, hirap ako makatulog. Hindi ako mapakali na para bang may nagmamasid sa akin mula sa dilim. Lampara lang ang ginagamit namin ni Dario kaya hindi ganun kaliwanag sa buong bahay. Ate, ano nangyayari sa'yo? Ba't parang hindi kayo mapakali? Kanina pa kayo bumabaliktad sa higaan natin kaya pati ako hindi nakakatulog eh. Pasensya ka na, Dario. Parang natatakot ako eh.
Alam mo yun, para kasing, ewan ko, parang may nakatingin sa akin eh. Ano? Tagal na tayo natutulog dito. Na tayo lang pero hindi ka naman nagreklamo, natatakot ka eh. Basta hindi ko rin maintindihan kung bakit eh. Pakiramdam ko talaga may nakamasid sa akin. Baka po guni-guni nyo lang yan. Teka lang babangon lang ako para kunin yung rosaryo ni Lolo. Sige po. Nang bumangon ako, nakarinig ako ng mga yabag mula sa bubong. Nagkatinginan kami ni Dario. Alam kong hindi yun ordinaryong yabag lang ng hayop, kundi parang yabag ng tao. Bakit parang may naglalakad sa bubong, ate? Oo nga naririnig ko din. Samahan mo na akong kunin yung rosaryo ni Lolo, baka kasi masamang nila lang yan. Ate, natatakot ako eh. Parang di normal yan ah. Parang umiikot lang siya sa bubong natin. Ngayon sinasabi ko kanina. Kaya parang hindi ako mapakali eh. Sumisilip na ata sa atin yung nilalang na yan eh. Halika na, dali mo. Kunin na natin yung rosaryo ni Lolo. Oo, sige tara. Teka, ano yun? Parang may mapro sa batok ko. Ate, wala naman ako nakita. Huwag ka naman pong magsalita ng mga nakakatakot para kung maiihisa sa lawal eh. Hindi. Parang meron talagang umaplo sa batok ko eh. Ang lamig nga ng kamay niya eh. Ate, tama na, natatakot na ako eh. Nakita kong nanginig si Dario sa takot. Maya-maya, hindi na ako nagsalita. Hindi ako maaaring magkamali. Ramdam ko ang kamay na dumapo sa batok ko. Isang malaking kamay at malamig. Kinuha namin ang rosaryo at doon na kami nakatulog. Ilang araw pa ang nakalipas, nagsimulang may kakaibang senyales na nangyayari sa katawan ko. Kumakati yun at merong tumutubo ng mga pantal-pantal sa katawan ko na parang kinagat ng insekto. Alaka, Elvira, ano nangyari sa katawan mo? Bakit bigla ka nagkaganyan? Hindi ko nga rin alam eh. Basta nagising na lang ako, kumakati na yung katawan ko kapag kinakamot ko. Ayan, ganito na. Parang kinakagat ako ng insekto pero wala naman. Mang Rigor, may kilala ba kayo manggagamot dito? Gusto ko sana ipatingin si ate sa kanya eh. Wala namang manggagamot dito sa atin. Doon ang manggagamot sa kabilang bayan. Kaya kailangan nyo ng pera para makapunta roon. Wawa naman po kasi yung ate ko. Paano ko siya mapapagamot? Sabi ko nga baka sa tubig lang ho ito. 3 araw pa lang naman kaya ahayaan ko na lang muna. Baka bigla lang din mawala. Nako, hanggat maaga pagawan mo na ng paraan kung paano yan gagaling. Kapag kumalat ang mga pantal-pantal na yan hanggang sa mukha mo, pagsisisihan mo talaga. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nyo ah. Hoy, hala, ano nangyari sa'yo, Almira? Karma na ba yan dahil magnanakaw ka ng bulaklak? Ewan ko sa inyo, ang aga-aga, nagsisimula na naman po kayo ng away. Ang dami ko hong problema tapos dadagdag pa ho kayo. Aba, kung makapagsalita parang mabuting tao. Hindi ho ako mabuting tao pero hindi ho ako magnanakaw. Ikaw talaga, Melanie. Alam mo naman na wala kang magandang masasabi kay Almira. Lumapit ka pa talaga. Umalis ka na nga dito. Aba ho, wala kayong karapatang palisin ako dito. Kasi hindi nyo pagmamayari ang lupang tinatayuan ko. Habang nag-uusap kami, nakita kong paparating si Kuya Delphine. Galit na galit siya. At alam kong alam na niyang ako na naman ang punteriya ni Ate Melanie. Melanie, ano naman ba ginagawa mo? Hindi mo ba talaga titigilan si Almira? Pwede bang huwag ka nang makisali? Hindi ba kaya nagkaganyan ang balat mo, Delphine, dahil kinulam ka? Oh, tingnan mo si Almira. Kunti na lang magkapareho na kayo ng balat. Pareho ata kayo kinulam dahil parehas kayo magnanakaw. Mag-iingat ka sa pananalita mo dahil hindi mo ko kilala.
Baka mamaya masampal kita na wala sa oras. Awat na ho, Kuya Delphine, awat na. Aalis na ho kami. Mukhang tama ata si Melanie. Baka kinulap ka nga, Almira. Kaya ka nagkakaganyan. Kung kinuulam si Almira, sigurado akong walang ibang gagawa niyan kundi yang si Melanie. Siya lang naman tumigalit kay Almira eh. Aba, huwag mo kong sisisihin. Hindi ako mangkukulam. Sinenyasan ko na si Dario na umalis na kami doon kung saan pinagtutumpukan na kami ng mga tao. Pabagsak akong naupo sa sahig namin sa bahay. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Dagdag pa na palagi akong kulang sa tulog. Ate, ilang araw ka palang nagkaganyan pero parang pumapayat ka na. Ramdam ko nga rin eh. Basta, sobrang sama ng pakiramdam ko. Dahil na ako makatulog ng maayos paggabi dahil parang may nakadagan sa akin na sobrang bigat. Ano ho kaya kung umalis ako at maghanap ng albularyo? Hindi ka naman sanay umalis na mag-isa eh. Mapahama ka pa dyan. Alam mo Dario, hayaan mo na muna ako. Basta sa susunod na araw mawawala din tong nararamdaman ko. Magiging maayos din lahat ha? Sana nga po. Sobra na kasi ako nag-aalala sa'yo, Kati. Buti na lang talaga nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. May umaplas na naman sa batok ko. Kumalma lang kayo, ate. Wala akong nakikita umaplas sa inyo. Baka guni-guni nyo lang yan. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi ko to guni-guni. Nararamdaman ko yung kamay na malamig na dumadapo sa batok ko eh. Totoo! Nagsasabi ako ng totoo. Sa tingin mo ba nag-iimbento ako ng kwento? Hindi kita tatakutin. Wala naman po ako nakikita eh. Ito aaminin ko na sa'yo ang totoo. Kapag gabi hindi ako makatulog ng maayos. Dahil pakiramdam ko may nagmamasid talaga sa akin eh. Minsan ko nang nakita yung mapupulang mata na nakatitig sa akin nung bigla akong nagising ng madaling araw. Pagkakurap ko, bigla na lang nawala. Pareho pala tayo ate. Ako rin naman eh. Minsan ko rin nakita yung dalawang mapupulang mata sa dilim pero pag kumurap ako nawawala. Hindi ko naisip na may nakita talaga ako eh. Iniisip ko baka guni-guni ko lang. Dahil takot naman talaga ako sa dilim. Ikaw lang po yung nagpapalakas ng loob ko pero ngayon mukhang mas tatakot pa kayo kaysa sa akin eh. Paano kung totoo may kumulam sa akin? Ito kasing nararamdaman ko parang senyalis to ng kulam eh. Hirap ako makatulog. At kung makakatulog ako, palagi ako nagigising ng alas 12 ng gabi. Sumasakit din ang ulo ko at nawawalan ako ng ganang kumain. Kapag matapos po yung linggong to at hindi ka pa gumaling ate, walang ako umalis para maghanap ng albularyo Di kita pwedeng pabayaan ganyan eh. Nang sumapit ang gabi, maaga na kaming naiga ni Dario. Pinatay niya ang lampara namin, kaya pinilit kong makatulog hanggang sa sumigaw ang kapatid ko kaya mabilis akong bumangon. Dario? Ano nangyari sa'yo? Ate, tingnan mo yun oh. May mga pangalinan na kausli sa bitana. O pala yung mga mata niya yung nakakatakot. Ate! Oo nga, yan ang madalas ko nakikita kapag nakapatay yung lampara natin. Sadihan mo yung lampara para umalis yan nilang na yan. Sige po. Ayan, nawala na siya. Ano kayang halimaw yun? Bakit niya kaya tayo ginagambala? Di ko nga rin alam ate. Pero kailangan talaga natin ng albularyo para libayan na tayo ng nilalang na yun eh. Huwag na lang nating patayin yung lampara para hindi na siya ulit magpakita. Sige po. Magdamag na naman akong hindi nakatulog sa kakabantay sa paligid. Kumalat sa buong baryo ang nangyari sa akin. Ni hindi ko na rin magawang lumabas ng bahay dahil lumala na nga ang lagay ko. Si Dario na lang ang naghanap ng bulaklak para itinda nang sa ganon ay makabili kami ng pagkain. Gustuin man ng kapatid ko na pumunta sa kabilang bayan para maghanap ng albularyo, hindi pa rin siya makaalis dahil hindi sapat ang perang kinikita namin.
Dumating si Aling Felisa sa bahay namin para kumustahin ako at sobrang nagulat siya nang makita ang kalagayan ko. Diyos ko, anong nangyari sa'yo, Almira? Umakyat na sa mukha mo yung mga pantal-pantal. Sobrang dumami. Parang kinagat ka ng mga insekto. Kaya nga po, Aling Felice. Tulungan niyo naman ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Ay, ano bang maitutulong ko? Sabihin mo. Kahit kaunting barya lang ho sana para may pamasahe si Dario. Papunta ho sa kabilang bayan. Hahanap po siya ng albularyo para patingnan ako. Ay, ganito na lang. Hihingi ako ng tulong dun sa simbahan. Kakausapin ko si Father para mabigyan ka ng kahit kaunting tulong. Kaya pala hindi ka na naglalabas ng bahay dahil malala na ang lagay mo. May mga naanapay ang mga pantal mo. Nakakadiri nga po eh, saka sobrang kate. Ay, halata rin kulang ka sa tulog. Kung sa bagay, sino ba namang makakatulog kapag ganyan ang sitwasyon? Kasi ako kapag sumasapit ng gabi natatakot na ho ako eh. Gusto ko nilang pong wag matulog para mabantayan ang sarili ko. Ay, sige. Aalis na ako papuntang simbahan. Kung anong sabihin ni Father, babalik ako dito mamaya at sasabihin ko sa'yo. Hindi kaya tama na nga na pinakulam ka ni Melanie. Aba, may inggit sa'yo yung babaeng yan. Hindi ko nga rin ho alam eh. Ganito na lang, nawawala ang bisa ng kulam kapag napapatawad ka ng taong kumulam o nagpakulam sa'yo. Lumapit ka kay Melanie at humingi ka ng tawad kung anong naging kasalanan mo. Opo, gagawin ko. Kahit hindi ako sigurado na siya ngayon gumawa ng bagay na to sa akin. Iingay na lang ako ng tawad sa kanya. Ngayon na ho. Alam ko na wala nang ibang kumulam sa akin kung totoo man yon. Si Ate Melanie lang ang may malalim na galit sa pagkatao ko sa hindi ko malamang dahilan. Nang makaalis na si Aling Felisa, nagmadali akong pumunta sa bahay ni Ate Melanie. Nagulat naman ito sa pagdating ko at mukhang nandidiri pa sa akin. Oh, ano ginagawa mo dito? Umalis ka nga dito sa bahay ko. May dala ka atang kabalasan sa katawan kaya huwag kang magpagpag dito sa pamamahay ko. Ate Melanie, ate, kung kayo man po yung may gawa nito, nakikiusap ako, pagalingin niyo na ho ako. Hindi ko na ho kaya. Ilang gabi na ho ako walang tulog ng maayos. Ate Melanie, nakikiusap ho ako. Wala akong kinalaman sa nangyari sa'yo. Pero masasabi ko na nararapat lang na mangyari sa'yo yan. Nakita mo na, nasira ang ganda mo. Oh, ano? Tingnan ko lang kung magkakagusto pa sa'yo yung mga lalaki dito sa baryo pag tuluyan ka ng pumangit. Huwag naman po kayo magsalita ng ganun. Kung masama ho yung loob niyo sa akin dahil sa pagsagot-sagot ko sa inyo, iyan daw akong humingi ng tawad. Luluhod po ako, Ate Melanie. Ate, Umalis ka! Huwag kang lumuhod sa harapan ko dahil parang nasusuka ako sa'yo. Umalis ka na! Galit niya akong tinaboy palabas sa kanyang bahay. Nang pauwi na ako, nakasalubong ko naman si Mang Rigor at Kuya Delfin. Tinakpan ko ang aking muka para hindi nila ako makilala. Umiwas ako. Pero hinarang ako ni Mang Rigor sa daraanan ko. Almira, alam naming ikaw yan. Wala kang dapat ikahiya sa nangyayari sa'yo. Oo nga naman, Almira. Kawawa ka naman. Malakas talaga ang kutob ko na kinulam ko nung Melanie na yun eh. Pumunta ako sa bahay niya para humingi ng tulong eh. Pero mas lalo lang siyang nag-alit. Pinawi niya lang ho ako. Hinahanap ka rin namin. Alam namin na humingi ka ng tulong sa simbahan para magpatingin sa albularyo. Oh, ito nga pala 20 pesos. Hindi lang kaya ko ibigay.
Ito ang akin din, Almira. 20 pesos din. Tamang-tama na yan para ipamasahe ni Dario papunta sa kabilang bayan. Sabi naman ni Pilisa, magbibigay daw si Father ng tulong sa'yo. Maraming salamat ho, Mang Rigor. Kuya Delphine. Walang ano man, Almira. Kaunting tulong lang yan para sa'yo. Gusto namin na gumaling ka. Sana nga ho talaga. Kasi gusto ko na rin hong gumaling. Sobrang nagpasalamat ako sa kanila bago ako dumiretso sa bahay. Nadatnan ko si Dario. Nagbibilang ng barya. Ngumiti siya sa akin at napansin ko na may bit-bit na siyang bag. Oh, saan ka pupunta, Dario? Saan galing yung perang yan? Kailangan ko pong makapunta sa kabilang bayan para maghanap ng albularyo. Ito pong barya. Bigay po ito ni Father eh. Hinatdila sa akin kanina dito. Ikaw ate, saan ba galing? Galing ako sa bahay ni Ate Melanie para humingi ng tawad. Pero wala eh, nagalit pa rin siya sa akin. At mukhang nagpapasalamat pa sa nangyari. Kaya mo ate, hindi rin naman magtatagumpay yung mga taong ganyan eh. Darating ang araw, babalik din sa kanila yung masasamang ginagawa nila. Oh, may dala ka ng damit ko para maibigay mo sa albularyo. Yun yung gagamitin niya para matingnan kung napano ako. May dala na po ako ate. Mag-ingat po kayo dito ha. Tsaka baka bukas ng umaga makabalik ako. Oh sige, ikaw rin mag-ingat ka. Pasensya ka na talaga. Ikaw pa yung naaabala sa nangyari sa akin. Wala yun ate. Sige, mauna na ako. Natakot akong mapag-isa sa bahay sa oras ng gabi kaya nakisuyo ko kay Mang Rigor na makitulog sa bahay nila. Pumayag naman ang matanda lalo na at alam niyang may pinagdaraanan ako. Bago ka magkaganyan, sigurado ako na may senyalis kang naramdaman. Na paano ka ba talaga, Almira? Mang Rigor, sa totoo lang, kaya mas pinipili kong huwag matulog kasi palagi ako nananaginip sa isang nilalang eh. Isang nilalang na maitim ang katawan, may mapupulang mga mata at mukhang makapangyarihan. Natatakot ako dahil gusto niya akong kunin eh. Ganyan na ganyan talaga ang nararamdaman ng isang tao kapag kinukulap siya. Malakas ang kutob ko na. Pinakulap ka ni Melanie. Pero ano naman kaya ang hugot niya para gawin niya ang bagay na yon? Pinagdiinan niya naman po na wala siyang kinalaman sa nangyari sa akin. Mas lalo lang kaming mag-aaway kapag ipilit ko sa kanya na siya yung kumulam. Pero yung nilalang na nakikita ko sa panaginip ko, para siyang aswang. Aswang? Opo, para siyang makapangyarihang aswang. Mahaba po yung mga kuko niya. Hindi ko nga rin makita yung mukha niya dahil palagi siyang nagpapakita sa akin sa madilim na bahagi. Ito, magtabi ka nitong asin at bawang bago ka matulog. Babantayan kita nang sa ganun ay hindi ka dalawin ang halimaw sa paligid. Salamat po. Sana bukas kapag makawi na si Dario, malaman ko na kung sinong may kagagawa nito sa akin. Kung talagang kinulam ba ako o inaswang. Nagpahinga na ako ng mga oras na yon. Nang gabing yon, hindi ko naramdaman na may humaplos sa batok ko. Naisip ko na baka kaya walang humaplos sa akin dahil sa asin at bawang na itinabi ko. Ngunit bigla akong nakarinig ng bulong mula sa hangin. Napasigaw ako sa takot kaya mabilis na pumasok si Mang Rigor sa kwarto ko. Anong nangyari, Almira? Bakit ka sumisigaw? May bumubulong sa akin, Mang Rigor. Nirinig ko yung boses ng lalaki yung bumubulong sa akin eh. Anong sinabi sa'yo? Huwag ka magpapadaig sa mga boses na naririnig mo. Kaya mo yan. Labanan mo. Gusto kang baliwin ang sino mang gumagawa niya sa'yo. Mang Rigor, natatakot ako eh. Sobrang natatakot ako sa boses niya. Naninindig ko yung balahibo ko. Nandito lang ako. Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan.
Magdasal ka lang at lulubayan ka ng masamang nilalang na yan. Diyos ko, sana makahanap na ng albularyo si Dario. Gusto ko na matapos yung paghihirap ko. Niyakap ako ng matandang lalaki at pilit na pinapakalma. Kagaya ng nangyayari tuwing gabi, hindi na naman ako nakatulog ng maayos. Kinaumagahan, hinatid ako ni Mang Rigor pa uwi ng bahay. Inaasahan ko na sana nandun na si Dario at may pinadala ng Lunas ang albularyo para sa akin. Nakasalubong na naman namin si Ate Melanie. Galit na galit at may bit-bit na itak. Hoy babae! Pinapakalat mo sa buong baryong kinulam kita? Wala akong ginagawang masama sa'yo. Kung ano mang nangyayari sa buhay mo, huwag mong isisi sa akin. Po, wala naman akong sinasabi na kinulam niyo ko eh. Ang mga tao lang naman na nagsasabi nun kasi madalas kayong nagagalit sa akin. Eh bakit nga ho ba talaga kasi kayo nagagalit sa akin, Ate Melanie? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Oo nga naman, Melanie. Masisisi mo ba kami kung isipin namin na ikaw ang kumukulam kay Elvira? Ikaw lang naman ang nakakaaway nito eh. Ikaw lang naman ang nagpapakalat ng chismis tungkol sa kanya. Matanda ka na, kaya magbago ka na. Tatagain talaga kitang babae ka! Melanie, tama na. Tumigil ka na. Tunay nga ata may kinalaman ka sa nangyayari sa kanya dahil wala kang puso. Sa kabila ng nangyari kay Elvira, gusto mo pa siyang saktan? Hindi ka ba naawa sa taong ito? Kinakaawaan ko lang ang taong dapat nakaawaan. Mukhang malalim ang galit mo kay Elvira. Kung saan man nanggagaling ang galit mo, sana darating ang panahon na mailabas mo na yan at masabi sa kanya nang sa ganun, malinis na ang pangalan niya. Sigurado ako na hindi dahilan ang bulaklak mong nawawala kaya nagagalit ka ng ganyan. Hindi nakaimik sa Ate Melanie at umalis na lang. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Dario. Malungkot habang titig na titig sa akin. Kasama ko pa rin si Mang Rigor kaya nagtaka ang matanda. Dario, anong nangyari? Anong sabi ng albularyo? Ate, patawarin mo ako pero ano kasi, patay na raw yung albularyo dun sa kabilang bayan. Wala rin daw siyang kamag-anak na magmamana ng kakayahan niya. Wala nang albularyo sa kabilang bayan, ate. Ano? Pero bakit? Naghanap pa po ako pero wala ko talaga eh. Hindi ko ata kita matutulungan. Pasensya ka na talaga, ate. Ayos lang. Huwag ka nang umiyak. Wala ka namang kasalanan eh. Kaya ko naman. Matapang si ate. Kaya malalagpasan ko to. Lalo na pagkasama kita, ha? Paano naman po kung hindi kayo gumaling? Paano na ako? Gagaling ako. Maniwala ka, gagaling ako. Balang araw may himalaring mangyayari. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Wala naman tayong inapakang tao eh. Mukhang minamalas ka talaga, Elvira. Kung ito na ho yung magiging dahilan, Mang Rigor, para bawiin ako ng Panginoon, ayos lang naman. Wala na ho tayong magagawa. Tanggap ko na rin naman ang magiging kapalaran ko. Dario, huwag ka nang malungkot. Alam ng Diyos kung anong dapat niyang gawin. Kung mamamatay man ako dahil sa kondisyon ko, wala tayong magagawa doon. Kung gagaling naman ako, edi ang swerte ko. Ayoko maiwang mag-isa, ate. Nawawala na rin naman ako ng pag-asang gagaling ako eh. Sa totoo lang, araw-araw akong nagdarasal na wag lang akong mamatay dahil inaalala kita. O ate, wala tayong sinaktan o inapakang tao. Magtiwala tayo. Kung ano man ang magiging kapalaran ko, tanggapin natin ng buong buo. Masakit din para sa akin na sabihin yon. Pero ayokong paasahin ng kapatid ko na kaya ko pa. Sa totoo lang, lumalaban lang ako para sa kanya at hindi para sa sarili ko. Minsan sa gabi, nakakaramdam akong hindi makahinga pero inililihim ko yon
Habang lumalala ang kondisyon ko, mas lalo ring lumalala ang nangyayari sa paligid. Isang umaga, nagising na lang ako na may bulaklak sa labas ng pintuan. Bulaklak ng kalachuchi at mabango. Nagtaka naman ako kung kanino galing yun. Tinawag ko si Dario. Dario? Dario, halika nga rito. Bakit po, ate? Tingnan mo nga to, oh. May mga bulaklak ng kalachuchi. Saan to galing? Nanguha ka ba ng bulaklak ng ganun kaaga? Naku, hindi po. Baka naman po may manliligaw kayo. Kaya kayo binibigyan ng bulaklak. Si ate, oh. Ano ka ba? Sa itsura kong to, walang lalaking maglalakas loob na ligawan ako, no? Kahit nga ako mismo takot na makita yung tsura ko, eh. Hayaan mo na. Benta mo na lang yan at nang mapagperahan natin. Sayang din naman. Sige po, lalako ko na lang mamaya. Saka pala, ate, plano ko palang bumalik dun sa panan ng bundok. Doon po sa puno ng kalumpang. Kung saan tayo ng maraming bulaklak. Grado ko marami na namang bulaklak dun. Ano ka ba? Hindi ka pwedeng pumunta ng mag-isa dun. Alam mo namang may kalayuan yun, eh. At delikado dahil may ilog na daraanan. Ay paano kung biglang bumaha? Ano? Ay paano ka? Ate, malaki na po ako. Di nyo kailangan mag-alala sa akin. Pag hindi ako kumilos, magugutom tayong dalawa. Nakainis ka namang bata ka, eh. Iiyak tuloy ako sa mga sinasabi mo. Kung kayo po nawawalan ng pag-asa na gagaling kayo, ako naman malakas ang paniniwala ko na darating ang panahong may tutulong sa atin. Ay, oo na. Pero wag kang pumunta dun sa paanan ng bundok. Mapapahama ka dun. Ate naman, makinig ka sa akin kasi mas matanda ako sa'yo. O ito na lang mga bulaklak na to yung ilako mo. Napakamot ng ulo si Dario dahil sa sinabi ko. Kinuha niya ang mga bulaklak na kalachuchi sa akin at umalis ng bahay para ilako yun. Ayoko maging pabigat sa kapatid ko. Kaya umalis din ako ng bahay para makahanap ng pagkain. Dumiretso ako sa bahay ni Kuya Delphine para humiram ng bigas. Kuya Delphine? Kuya Delphine? Almira, kumusta ka na? May kailangan ka ba? Okay naman po ako. May kailangan po ako sana, eh. Wala na ho kasi kaming sasaingin ni Dario. Baka ho pwedeng makahiram o makahingi kahit 2 taka lang ho ng bigas. Wala na ho kasi akong ibang malapitan, eh. Alam ko nakakahiyang manghiram kay Mang Rigor lalo na hirap na rin maghanap buhay, matanda na rin ho yun. Tamang-tama. Nakabil kami ng asawa ko ng 2 kilong bigas. Oo, sige, bibigyan kita. Huwag mo nang isipin yung ibabayad mo sa akin. Bigay ko na lang yun sa'yo. May itatanong din ho pala ako sa inyo. May nakita ho ba kayong tao na may dalang kalachuchi na bulaklak? Kaninang umaga ho kasi nang pagbukas ko ng pinto, may nakita akong bulaklak sa labas ng pintuan namin, eh. Wala naman. Baka naman manliligaw mo. Nagbibigay sa'yo ng bulaklak dito sa labas ng pinto ninyo. Wala naman hong maliligaw sa akin. Sa lagay kong to. Kaya mo na yun. O siya, kukuha lang ako ng bigas, ha? Oho, sige po. At, teka, sandali. Ano ka mo? Bulaklak ng kalachuchi? Opo. Sa nakita ko kagabi, si Melanie lang naman ang may dalang kalachuchi na bulaklak. Hindi kaya siya ang naglagay nun sa labas ng pintuan ninyo? Si Ate Melanie na naman. Oo. Talagang iniinsulto ka ng babaeng yun. Baka gusto niyang mamatay ka ng maaga kaya binibigyan ka niya ng bulaklak. Kita mo na yung babaeng yan. Wala nang ibang ginawa sa buhay kundi pagtripan ka. Kung ako sa'yo, patulan mo na yun para tumigil na. Kung siya man po yun, bahala siya sa buhay niya. Itigil din yan kapag hindi ko na pinansin. Hindi ka kasi titigilan yan hanggat alam niyang pwede kanyang maperwisyo. Parang malaki ang kasalanan mo sa kanya. Wala ka namang ginagawa. Kaya nga po, eh. Diyos na huwang bahala sa kung anong ipaparusa sa kanya.
Napailing si Kuya Delphine at tumalikod sa akin. Maya-maya pa, bumalik na siya at inabot sa akin ang bigas na nasa plastic na lagayan. Habang nagpapasalamat ako sa kanya, nakarinig ako ng tunog ng mga sanga ng puno. Para bang hinahampas yun ng malakas na hangin. Tinakpan ko ang dalawa kong tenga kaya nahulog ang bigas sa lupa. Oh, napano ka, Almira? Ang ingay po ng mga sanga ng kahoy, Kuya Delphine. Ha? Wala naman ako naririnig na maingay sa sanga. Ay, Diyos ko, mukhang malala na ata sasapitin mo kapag hindi ka pa nakatagpo ng albularyong gagamot sa'yo. Ewan ko, basta nakakarinig ako ng ingay na hindi normal eh. Minsan may boses na bumubulong sa akin. Minsan naman tunog ng mga sanga. At kung minsan malakas na hampas ng hangin. Baka mabaliw ka niyan, Iya. Kailangan mo maging matatag sa nangyayari sa'yo. Kapag nagpadaig ka dyan, alam mo na kung anong kahantungan mo. Sa nalaman ko kay Kuya Delphine, sigurado na ako na si Ate Melanie ang naglalaro sa akin. Imbis na umuwi ako ng bahay, ng mga oras na yon, dumiretso ako sa bahay ni Ate Melanie. Saktong nakita ko siyang papalabas ng kanyang gate. May hawak siyang bulaklak na kalachuchi, parehong bulaklak na nakita ko sa labas ng bahay namin. Sinundan ko siya kung saan siya pupunta, hanggang sa nakarating kami sa sementeryo. Inilapag niya ang bulaklak sa itaas ng lupa at lumuhod. Galit akong lumapit sa kanya. Pagod na akong magtimpi sa galit ko. Ate Melanie! Almira, anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako, ha? Oo, talagang sinundan kita. Noon pa man nagtitimpi na ako sa galit ko sa inyo eh. Kayo? Pinaglalaroan niyo ko? Ano bang kasalanan ko sa inyo para gawin niyo sa akin to? Hindi kita naiintindihan. Wala akong alam sa sinasabi mo. Kung ano man ang hugot mo sa buhay, huwag mo kong idamay. Kaninang umaga, may nakita akong bulaklak sa labas ng pintuan. Pareho sa bulaklak na dinala niyo dito sa sementeryo. Nakita rin daw kayo ni Kuya Delphine na kayo lang ang may dalang ganyang bulaklak. At bakit naman kita bibigyan ng bulaklak? Aber, para saan? Yun nga yung hindi ko alam eh. Gusto kong malaman kung bakit niyo ako pinakulam. Kung galit talaga kayo sa akin, ba't hindi niyo na lang ako patayin? Wala akong kinalaman sa nangyayari sa'yo. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Bakit kita ipapakulam? Ibebenta ko ba ang kaluluwa ko para lang ipakulam ka? Hindi ko gagawin yon. Pero bakit lahat na lang ata kayong tinuturo? Bakit lahat sila sinasabing may kinalaman kayo sa nangyari sa akin? Ewan ko sa kanila. Basta ko, malinis ang konsensya ko. Wala akong sinasaktan na ibang tao. Hindi porket galit ako sa'yo, papakulam kita. May dahilan ang galit ko sa'yo at balang araw malalaman mo yun. Nagdadabog siyang umalis ng mga oras na yon. Kinuha ko ang bulaklak na iniwan niya at binasa ang nakasulat. Ang ngalan ko ang nakasaad kung sino ang namatay. Isang babaeng kaedad ko lang rin. Naisip ko na baka anak yun ni Ate Melanie. Pagkabalik ko sa bahay, naroon na si Dario. Nakapagluto na siya at mukhang masaya ang mukha niya. Ate, buti naman nakabalik ka na. May maganda akong balita sa'yo. Oh, ano naman yun? May binatang bagong lipat. Sabi niya manggagamot daw. Sinabihan nga niya ako na kung may gusto raw kong ipagamot or kung may gusto raw na magpagamot, daling ko raw sa kanya. Bibigyan niya raw ako ng bayad. Ano? Opo. Halika, kumain na tayo. Nang madala na kita sa kanya. Sabi ko kasi sa'yo gagawa talaga ng himala ang Panginoon. Gagaling ka, ate. Mabait ka, kaya hindi ka niya pagbabayaan. Pero paano ka naman nakakasiguro na manggagamon talaga ang lalaking yun? Basta, maniwala ka na lang. Sige na, umain na tayo. Sige. Pagkatapos naming kumain, dinala nga ako ng kapatid ko sa kubo na nasa gitna ng gubat.
Ang alam ko, ang kubo na yon ay pagmamayari dati ng matandang lalaki na namatay dahil sa aksidente. Naghihintay ang lalaki sa amin at mukhang natuwa nang makita niya kami ni Dario. Ako nga pala si Santino. Ako naman si Almira. Umasa ako na matutulungan mo ko sa nangyari sa akin. Matagal na ako nagtitiis sa pangyayaring to eh. Napapagod na rin ako. Huwag kang mag-alala. Malalaman natin kung talaga kinulam ka. Tara, pumasok kayo sa loob para matignan ka na. Sige, tara na Dario. Nang makapasok kami sa loob, doon ko nakita ang iba't ibang gamit sa panggagamot. Naging kumbinsido ako na manggagamot siya. Ang lolo ko kasi noon ay dating manunugis at may nakita kong anting-anting na nakasabit sa loob ng kubo na pareho kay lolo noon. Pwede mo bang tanggalin yung nakatakip sa mukha mo? Hindi ka kaya matakot sa akin pag nakita mo ko? Bakit naman ako matatakot? Sige na ate, tanggalin mo na nang makita na niya. Huwag ka na mahiya. Hindi lang naman ikaw ang ginagamot ko na kinulam. Yung iba nga, sobra pa dyan. Tumango ako at kagad na tinanggal ang takip sa mukha ko. Walang reaksyon ang mukha ni Santino habang nakatitig sa akin. May kinuha siyang puting kandila. Sinindihan yon at inilagay sa harap ng altar. Hinawakan din niya ang kanyang rosaryo at inilapat sa noo ko. Sa kabilang kamay naman, may hawak siyang 2 anting-anting na hindi ko alam kung para saan. May idinaos siyang ritual na tumagal hanggang kalahating oras. Pagkatapos nun, may ipinakita siya sa akin na puting tela. Nakikita ko roon ang hugis ng tao. Bakit may hugis ng tao? Anong ibig sabihin yan? Sabihong kumulam sa akin? Hindi ko lamang nangyayari sa kanya kaya siya nagkakaganyan. Isang halimaw ang may gawa niyan sa'yo. Halimaw po? Ano pong halimaw? Isang halimaw na nakatira sa puno ng kalumpang. Siyang tinatawag na aswang na hamong. Ang bangungot, ang pakiramdam na palagi kang sinusundan at ang pantal-pantal sa iyong katawan ay mga sinyalis na natipuan ka ng aswang na hamong. Kung ganun, anong gagawin natin? Anong gagawin ko para tigilan na niya ako? Hindi ka niya titigilan hanggat hindi ka niya nakukuha. Wala rin pangontra na nararapat para sa kanila dahil malalakas sila. Ang hamong ay mataas na uri ng aswang na namamahay sa kalumpang. Hindi siya nagaan yung tao. Hindi nga siya nakikita eh. Lumalabas lamang sila kapag dilim para bisitahin ka. Tama. Kapag sumapit ang dilim, doon ako nakakaramdam ng kakaiba. Parang may humahaplos sa batok ko at parang minsan may nakadagan sa akin kapag nakapatay ng lampara namin. Nasa paligid lang sila. Para silang hangin na hindi nakikita. Pero kapag natipuan ka niya, doon mo lang mararamdaman ang kanilang presensya. Meron naman po kayong pangontra laban sa kanila, di ba? Wala akong pangontra sapagkat itong mga anting-anting na tangan ko ay para lamang sa aking sarili. May paraan para tigilan ka ng aswang na hamong. Ano yun? Kailangan nating puntahan ang puno ng kalumpang. Ang paraan para mapahina ang aswang na hamong ay magsunog tayo at mag-insenso na may halong mahiwagang asin sa paligid ng puno. Mahiwagang asin? Saan naman ho namin nahanapin yung mahiwagang asin? Mahiwagang asin? Alam ko may mahiwagang asin si Lolo eh. Madalas siyang gumawa nun nung buhay pa siya. Kasi yun daw ang mabisang pangontra sa mga nilalang na hindi nakikita. At bakit naman gagawa ng mahiwagang asin ng lolo mo? Dati siyang manunugis ng mga aswang. Namatay si Lolo dahil sa engkantadong nakalaban niya. Hindi niya nakayanan ang puwersa ng nilalang na yun kaya natalo siya. Kung ganun, mula pala tayo sa dugong manunugis, ate. Oo, kaya hindi ko na binanggit sa'yo dahil wala namang dahilan para malaman mo pa eh. Kung meron siyang mahiwagang asin, alam mo ba kung saan yun nakalagay? Oo, alam na alam ko. Kunin natin yun. At sa lalong madaling panahon, pahinain na natin ang aswang na yun. Ito na rin ang unang pagkakataon na harap ako sa ganong uri ng aswang.
Excited ako sa mangyayari. Dali-dali kaming bumalik sa bahay at inalala ko kung saang bahagi ni Lolo inilibing ang kanyang baul. Sa pagkakatanda ko, nasa tabi lang yun ang haligi ng bahay namin. Nagtulungan kaming tatlo na hukayin yun. Pero dumating si Aling Felisa sa bahay. Nagtakang matanda kung anong ginagawa namin. Bakit kayo naguhukay ng lupa dyan sa haligi ninyo? At sino naman yung lalaking kasama mo? Kasintahan mo ba yan, Almira? Naku, hindi ho. May hinahanap lang ho kami dito na mahalagang bagay. Bakit ho kayo nandito? Pinapahatid ni Father itong mga prutas para sa'yo. Pinagdarasal niya na sana gumaling ka na raw at nang makalako ka na ulit ng bulaklak sa simbahan. Pakisabi ho kay Father na maraming salamat ho. Aling Felisa, pwede na ba kayong umalis? May mahalagang bagay kasi kaming gagawin eh. Ay, oo, sige alis na ako. Baka yung bahay niyo biglang matumba kasi kinakalkal niyo pa ang haligi. Hindi naman ho namin huhukayin hanggang ilalim eh. Napakunot ang noho ng matandang babae at kagad na rin itong umalis. Hindi na siya nag-usisa pa kung ano ang aming hinahanap. Hanggang sa makalipas ang isang oras, nakita na namin sa tabi ng haligi ang baul. Dito ba sa baul na to nakatago ang maywagang asin? Oo, dito na nga. Kailangan nating may angat ang baul para makuha natin yung asin. Sige po, tutulong po ako sa inyo. Pagbilang ko na 3, iangat natin 1, 2, 3, ngayon na! Bigat! Diyos ko, ang bigat! Ano ba kaya ang laman nito? Ay, salamat. Malalaman din po natin mamaya. Doon na natin sa loob ng bahay buksan yung baul. Mahirap na baka may makakita sa atin dito. O tara na, tulungan niyo na ako! Binuhat namin ang baul para maipasok sa bahay. Pagkabukas, lumiwanag ang mahiwagang asin. Kulay pula yun pero nagniningning. Naroon pa ang mga gamit ni Lolo na pamatay ng aswang, gaya ng lagaraw, buntot pagi at kung ano-ano pang patalim. Sigurado ako, magaling na manunugis ang lolo mo. Oo, magaling talaga siya. Pero naunahan daw siya nung nilalang na huling nakalaban niya. Nahawi pa si Lolo sa bahay na yun bago siya namatay. Bata pa si Dario nung mga panahong yun. Ano, kailan na tayo pupunta dun sa puno ng kalumpang? Sa lalong madaling panahon, pero kailangan pa natin ng insenso. Ano po ba dito? Hindi ba insenso po to? Pinakita sa amin ni Dario ang insenso na nakuha niya mula din mismo sa baul. Parang sumang-ayon sa amin ng tadhana. Hindi na namin kailangan pumunta pa ng simbahan para makahanap ng insenso. Ito lang bang dadali natin? Oo, ayan na. Hindi naman natin kailangan ng punyal Kasi hindi naman natin mapapatay ang nilalang na yon gamit ang patalim. Apoy, insenso at may wagang asin lang makakapatay sa kanya. Kuya Santino, bakit kaya hindi na lang natin sugurin yung halimaw mamayang gabi? Kapag ngayon tanghali, baka hindi na natin siya mapatay kasi nagtatago siya Pero pag sa gabi, mukhang magiging madali sa atin lahat. Hindi naman umaalis ang aswang namong sa puno na yun Pero kung gusto nyong mamayang gabi na lang, ayos lang naman. Mas mabuti nga kung gabi parang walang makakita sa atin Tama. Mamayang gabi na lang tayo sumalakay. Sana nga gumaling na ako. Kapag napatay na ang hamong na yon, ayokong sumama sa kanya. Mapapatay natin siya. Magtiwala ka lang. Kailangan nyo maging matapang sa pagharap sa halimaw na yun Opo, handa po akong patayin siya para lang gumaling ang ate ko. Hinintay naming sumapit ang gabi bago maglakbay papunta sa puno ng kalumpang.
Dala na namin ang lahat ng pangangailangan para magsindi ng insenso. Hanggang dumating na ang takdang oras. 7:00 ng gabi kaming umalis ng bahay. Isa-isa kaming may dalang flashlight habang tinatahak ang paanan ng bundok. Kung ano man ang madadatnan natin doon, sana magtagumpay tayong matalo ang halimaw. Sisikapin natin magtagumpay, Almira. Kaya lang, baka lumaban sa atin yung hamong eh. Lalaban talaga yon. Pero maaaring hindi na siya makalapit kung mauuna natin siyang mapausukan. Kainahan niya ang bagay na daladala natin. Malapit na tayo sa paanan ng bundok, kung saan kami pumitas ng bulaklak. Hindi ka matitipuan ng aswang na hamong kung hindi ka maganda, Almira. Sa tingin ko, kapag nawala na yung pantal-pantal sa mukha mo, ang ganda-ganda mo. Talagang maganda ang ate ko. Maraming ang naingit sa kanya eh. Sana doon si ate Melanie na madalas inaaway siya. Dario, huwag kang magsalita ng ganyan sa mas nakakatanda sa'yo. Hindi tama yan. Sorry po. Nadala lang po ako sa inis sa kanya eh. Akala ko talaga siya kumulam sa inyo. Pinagbibintahan nyo ang Melanie na yon na kumulam sa'yo, Almira? Hindi naman ako ang nambintang sa kanya eh. Yung mga taga-baryo, sila yung nagsabi na baka kinulam niya ako. Nung huli, naniwala na ako sa kanila kasi may nagsasabi na may ginagawang mali si Ate Melanie sa akin. Kagaya nung may nakita akong bulaklak sa labas ng bahay, may nagsabi na nakita raw ang bulaklak na yun kay Ate Melanie. Malakas ang kutob ko na ang aswang na hamong ang nagdala ng bulaklak sa'yo. Paano ba yan ate? Mukhang hihingi ka pa ata ng tawad kay ate Melanie pag natapos nating mapatay yung hamong na yun eh. Hindi na baling humingi ako ng tawad. Ang mahalaga, gumaling ako. Mali naman talaga na hindi ako naniwala sa kanya na wala siyang kinalaman eh. Paano ba naman madalas siyang galit kapag nakikita niya ako? Nang makarating kami sa puno ng kalumpang, nadatna namin ang makukulay na paru-paro. Ang mga paru-paro na yan ang alaga ng aswang na hamong. Sa tingin ko, nahihimbing pa siya ngayon dahil binabantayan ng paru-paro ang punong yan. Hindi kaya tayo atakihin ng mga paru-paro? Kaya nga po eh, kung mga alaga niyan, baka mapahamak tayo dyan. Tagabantay sila at hindi sila nananakit ng tao. Ang aswang na hamong ay hindi rin naman namiminsala ng tao. Mga aswang ang kinakain ng hamong. Kaya lang naman tayo nandito dahil natipuan ka niya eh. Pero paano kung magpausok na tayo? Imposibleng hindi siya manakit ng tao. Talagang mananakit siya ngayon kasi alam niyang papatayin natin siya. Yun lang kasi ang paraan para mailigtas si Almira sa kanya. Inilatag namin sa lupa ang insenso at ang mahiwagang asin. Sinindihan ng insenso at umungsok iyon kasama ng asin. Nagsiliparan palayo ang mga paru-paro. Ayan na, umalis na mga paru-paro. Sinyalis na magpapakita sa atin ang aswang na hamong. Dagdagan pa po natin yung pagsindi ng insenso at asin. Sige, pero hindi natin pwedeng ubusin ha. Magtira muna tayo kasi hindi natin alam kung ilang aswang na hamong nakatira sa puno na yan. Isa lamang ang aswang na hamong na maaaring mamahay sa puno ng kalumpang. Tingnan ninyo, may usok na lumalabas sa puno. Ayan na, hindi na lang. Nagpakita na siya sa atin. Habang sinusunog namin ang insensong may asin, dumagundong ang buong paligid. Lumitaw ang hamong mula sa mga sanga. Tila usok na may anyong dambuhalang ibong walang mata, kundi malalalim na butas. Ngunit namumula yun. Sobrang nakakatakot ang anyo niya. Yun ang nilalang na nakikita ko sa panaginip. Yan siya! Siya ngayon nagpapakita sa panaginip ko! At yan din po yung halimaw na nakikita ko sa bintana na may mapupulang mata. Maganda kayo sa gagawin niya. Halika rito, Dario! Lumapit ka dito sa akin! Kahit anong pilit niya, hindi siya makakababa ng puno ng kalumpang. Dahil sa usok na ginawa natin, manghihina siya at kapag hindi siya nakatakas,
maaari siyang mamatay. Pinilit nitong bumaba para kunin ako. Ngunit bawat ulos ng usok at asin ay tila nagbabaga ang balat ng nilalang. Lumuhod si Santino at inilabas ang lumang aklat na dala niya. Magsasagawa siya ng ritual habang nagwawala ang aswang na hamong sa itaas ng puno. Kailangan ko na magbasa ng Latin para matuluyan na siya. Sige, babantayan ka namin. Ano naman pong may tutulong na ng Latin na babasahin niyo? Sagradong Latin na babasahin ko. Makakatulong upang mas lalo siyang manghina at mamatay. Gawin mo na habang nagwawala siya. Ate, mukhang nag-iiba yung kilos niya. Para din siyang nagsasagawa ng ritual. Tingnan niyo, nakadikit yung dalawang kamay niya at mukhang nagdadasal. Paano siya magsasagawa ng ritual? Gayong inuusukan siya ng insenso. Hindi na siya makakaligtas. Dapat lang napagbayaran niya ang ginawa niya sa akin. Kaya nga po eh. Gusto ko na talagang makita na bumalik yung maganda niyong mukha, ate. Nasira ang ganda niyo dahil sa halimaw na yan. Habang nagsasagawa ng ritual si Santino, nabigla kami nang marinig na umungol siya na parang sinasaniban. Tumingala si Santino sa langit habang tumitirik ang mga mata. Natakot kaming dalawa ni Dario. Gumapang ang halimaw pababa ng puno ng kalumpang para pumunta sa kinaroroonan namin. Kaya tinapuna namin siya ng mahiwagang asin. Ate! Kahit natatamaan siya ng mahiwagang asin, tuloy pa rin siya sa paglapit. Hindi siya makakalapit dahil hindi siya pwedeng umalis sa puno ng kalumpang. Hindi ba yun ang sabi sa atin ni Santino? Opo, pero yung kalahating katawan niya na parang usok yung nananatili sa puno eh. Pinipilit niya tayong abutin. Ate, lumayo na tayo dito. Hindi tayo pwedeng lumayo. Paano si Santino? Pababayaan ba natin na masaktan siya? Ano ba kasi nangyayari sa kanya, ate? Hindi ko alam eh. Para siyang sinasaniban ng masamang nilalang. Santino, ano nangyayari sa'yo? Ate, nandyan na naman yung halimaw. Bilis, kumuha tayo ng insenso at ilapit sa kanya, dalihan mo. Hindi na namin alam kung anong gagawin. Lalo na sa nangyayari kay Santino. Ang alam ko lang, kailangan kong mataboy ang hamong na gumagapang palapit sa amin. Kailangan din naming protektahan si Santino para hindi siya masaktan ng halimaw. Biglang nahila ng hamong ang kapatid ko at inakyat sa puno ng kalumpang. Dario! Dario! Ate, tulungan mo ako! Huwag kang sumama sa kanya! Kahit pinapamoy ko na siya ng insenso, hindi pa rin tumatalab, ate. Ate, parang may nararamdaman ako kakaiba. Binakalot niya ako ng usok na nagmumula sa kanya. Labanan mo siya! Gamitin mo lahat ng lakas mo para labanan siya kung mawala ka, Dario, pakiusap! Ngunit isang malakas na halakhak ang umalingaw-ngaw sa paligid. Kasabay nun ang pagkawala ni Dario at ng aswang. Nang mawala na sila, biglang nawala ng malay si Santino. Ginising ko siya sa abot ng makakaya ko. Santino! Santino! Santino, gumising ka! Hindi ka pwedeng mamatay! Parang awa mo na, sinama ng halimaw yung kapatid ko, gumising ka! Santino, gising! Anong nangyayari? Sakit ang ulo ko. Kinuha ng halimaw yung kapatid ko. Hindi ko alam kung saan dinala. Bigla na lang silang nawala sa itaas ng puno. Ano? Hindi maaari. Mahirap siyang patayan na lumira dahil may taglay siyang lakas mula sa isang manunugis. Ano? Mula sa isang manunugis? Oo, ang lolo mo. Sa kanya galing ang lakas ng hamong kaya hindi siya nanghihina sa mahiwagang asin at insenso. Siya ang alhimaw na pumatay sa lolo mo. Hindi. Kung may lakas siya nakapantay ng manunugis, paano natin siya mapapatay? Paano natin mahanap yung kapatid ko? Pakiusap, Santino, tulungan mo ko.
Ayoko mawala yung kapatid ko. Siya na lang ang natitirang pamilya ko. Ako na lang ang sasama sa hamong na yun. Huwag lang si Dario. Pati natin lang lahat ng sinindihan na insenso. Ipuhin natin ang asin na nilatag natin sa lupa para magamit natin mamaya. Mamaya, babalik pa ba ang aswang na yun? Siguradong hindi na. Kaya tayo maghahanap sa kanya. Hindi ko naunawaan ang sinabi ni Santino. Pero wala na akong panahon para mag-usisa pa sa kanya. Ang gusto ko lang ngayon ay mailigtas ang kapatid ko laban sa halimaw. Nang matapos na naming kunin ang natitirang insenso at asin, niyaya niya akong papasukin sa gubat. Ito ang puno ng kalumpang, kaya imposibleng ilipat siya sa loob ng kagubatan. Hindi siya aalis sa puno na to kung wala siyang malilipatan. Sumama ka na lang sa akin at maganda ka dahil hindi natin alam kung anong panganib na naghihintay sa atin sa loob ng gubat. Sige. Pasensya ka na kung wala akong naitulong kanina. Sa tingin ko, sinadya ng halimaw na yun na ipakita sa akin ang nakaraan ng lolo mo para mawala ako sa tamang pag-iisip. Kung ang mga tao ay may kakayahan na pahinain sila, meron din silang kakayahan para labanan ng mga tao. Nakita mo ba kung anong ginawa niya sa lola ko? Oo. Sa nakita ko, gumamit siya ng ibang aswang para mahuli ang lolo mo. Hinigop ng katawan niya ang lakas na talino ng lolo mo kaya nailipat ito sa kanya. Nang umuwi ang lolo ninyo sa inyo, hindi nabuo ang kanyang kaluluwa. Maaaring makalaban natin mamaya ay kalahating kaluluwa ng lolo ninyo. Kung ganun, maaari ba natin siya masugatan? Hindi. Nakita mo naman na parang usok ang katawan niya, di ba? Hindi siya masusugatan. Hindi ko ito napagandaan. Kaya hindi ko alam kung sapat ba ang insenso at ang mahiwagang asin na ginamit natin para matalo siya. Mukhang hindi. Mukhang mas kailangan pa nating dagdagan mamaya. Inikot na namin ang buong gubat, ngunit kahit isang puno ng kalumpang, wala kaming nakita. Napagod na rin ako sa paglalakad. Naramdaman kong parang may yumakap sa akin na malamig na hangin. Kaya kinilabutan ako. Mukhang nandito lang siya sa paligid. Ang hamong, nararamdaman ko na naman ang bisig niyang malamig. Kung nararamdaman mo siya, sa tingin ko, malapit na tayo sa kanilang kuta. Konting tiis na lang. Mararating na natin ang lugar kung saan siya nagtatago. Natatakot ako baka hindi natin maabot ang buhay ang kapatid ko. Hindi siya papatayin ng mga among dahil ikaw ang gusto niya. Ikaw lang ang nais niyang kunin. Kaya kinuha niya ang kapatid mo para gawing pain laban sa'yo. At nang makuha ka niya ng walang kahirap-hirap. Habang hawak na si Dario, may bitbit na insenso ang kapatid ko, pero hindi man lang siya nanghina. May kahinaan rin sila. Huwag kang mag-alala. Mahanap din natin si Dario at may liligtas natin siya. Hanggang sa paghahanap namin, natunto namin ang napakaraming puno ng kalumpang na puno ng mga magagandang bulaklak. Hindi ko alam na meron palang ganun sa lugar na yon. Ang napakaraming kalumpang. Paano ito nangyari? Imposibleng walang nakakaalam sa lugar na to. Kaya walang nakakaalam sa lugar na to dahil tangi ang mga manggagamot lamang ang may kakayahan na makita to. At kaya mo to nakikita dahil kasama mo ako. Hindi ba sabi mo, iisa lang ang aswang na hamong na nakatira sa kalumpang? Ibig sabihin, kung ganito karami ang kalumpang, ganito rin karami ang aswang na nakatira dito. Tama ka. Pagmanman tayo. Hanapin natin si Dario sa buong paligid. Sige, hanapin natin siya. Pero bago yun, kailangan muna natin magsaboy ng mahiwagang asin dito. Kasama ng insenso. Oo, para sisindihan na lang natin mamaya. Ganito na lang. Paikutan natin ang kanilang kuta ng mahiwagang asin at insenso. Marami naman tayong dala, di ba? Marami. Isang malaking bag. Di ba nga inubos natin yung laman ng baul? Sa tingin ko kasya na to. Tara na, doon ka umikot sa kabila. Dito naman ako. Hinati namin ang mahiwagang asin at insenso. Pinaikutan namin sa pagsaboy ang kanilang kuta. Makalipas pa ang halos kalahating oras, natapos na namin. Sobrang kaunti na lang nang natira doon. Doon na lumabas ang mga hamong, habang ang kapatid ko ay lumitaw sa isang mataas na puno.
nakapabaliktad siya. Anong gagawin nila sa kapatid ko? Iaalay ata nila si Dario para tuluyan sila maging anyong tao. Nagtitipon sila para sa gagawin nilang ritual para sa kanilang pinuno. Tulungan na natin si Dario. Sindihan na natin ang may wagang asin at insenso. Iikot ang apoy at usok sa kanila kaya siguradong marami sa kanilang mamamatay. Oo, sige. Ako na magsisindi. Kapag nagsimula na silang kumilos ng kakaiba, doon ko naaakyatin si Dario ha. Sa mataas na punong yan para makalaga na siya. Oo, Santino. Pinagkakatiwala ko sa iyong kapatid ko. Gawin mo lahat para maligtas mo siya. Gagawin ko ang lahat, Almira. Sinimulan ko ng sindihan ang insenso. Kaya pati ang mahiwagang asin ay nagsanhi na rin ng usok. Habang nagre-ritual ang mga hamong, bigla silang nahilo. Alam kong may kakaibang epekto yun sa kanila dahil nagsimula silang kumilos ng kakaiba. Akitin ko na puno! Wag! Nakikita ko, may nakabantay kay Dario. Baka mapahamak ka rin kapag inakit mo siya doon. Nagsisimula na silang mahilo at manghina sa amoy ng usok ng insenso at may wagang asin. Wala na siyang laban sa akin. Hindi ka nakakasiguro. Pero teka, may naisip ako. Alam ko na kung paano natin sila matatalo. Ano naman? Sisindihan ko ang puno ng mga kalumpang. Yun ang hindi mo gagawin. Dahil maaaring gumapang apoy at hindi natin mapatay. Mamamatay tayo ng sabay sa kanila kapag ginawa mo yun. Kaya nakakainis naman oh. Sumasalakay sila sa atin, Almira. Mag-ingat ka! Nakita ko ang mga aswang na hamong. Lumulutang sa hangin habang papalapit sa aming kinaroroonan. Dumapa kami ni Santino sa lupa para makailag sa pagsalakay. Kahit meron ng usok ng insenso at mahiwagang asin, nagagawa pa rin nilang makalapit sa amin. Dumukot ako ng asin sa loob ng bag ko at isinaboy sa kanila. Para silang sinindihan dahil sa init ng kanilang nararamdaman mula sa mahiwagang asin. Kailangan natin isa-isayin ng mga puno kung saan nila tinalis si Dario para makalis na tayo dito. Pero delikado nga. Delikado naman talaga ang kalagayan natin dito eh. Wala na tayong pagpipilian. Umakyat man tayo o hindi, nasa delikado pa rin ang buhay natin. Kapag nailigtas na natin si Dario, pwede na nating sunugin ang lahat ng puno. Ako na lang ang akit sa kapatid ko. Makipaglaban ka na lang dito sa mga alimaw na yan. Oo, sige. Yung nakabantay na hamong sa kapatid mo, sabuyan mo na may wagang asin para umalis na siya. Sige, gagawin ko yan. Mabilis akong tumakbo papunta sa puno kung saan nakatali si Dario. Narinig kong sumigaw ang kapatid ko nang makita niya ako. Ate! May mga nakabantay, mag-ingat ka! Oo, mag-iingat ako. Hintayin mo ako dyan. Akitin kita at nang makaalis na tayo. Bilisan mo, ate! May mga hamong na nakabantay sa akin nagsasagawa ng ritual. Kaya alay nila ako para magkaroon sila ng kapangyarihan makapag-anyong tao. Hindi sila magtatagumpay. Ililigtas kita sa kanila. May mga sumusunod sa likuran niyo. Nakita ko nga silang nakasunod sa akin kaya kumuha ako ng asin at isinaboy sa kanila. Napaatras sila. Yun na ang magandang pagkakataon para sa akin na umakyat sa itaas ng puno. Nakita ko ang isang halimaw na gumapang pababa sa puno para salubungin ako. Sige pa! Lumapit ka! At nang mapakain kita nitong mahiwagang asin. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyo sa kapatid ko! Hindi pa kayo nakontento sa ginawa niyo sa akin. Pati si Dario, iyanadamay niyo pa sa kaibangan niyo. Sabuyan mo na siya ng asin bago kanya mahuli. Ayan! Ganyan! Yan ang nababagay sa tulad mo! Masunog ka! Pasalamat lang talaga kayo at hindi ko kayo pwedeng masaksak. Bilisan mo pag-akyat, ate! Nandiyan ako! Itong nag-ritual na isang aswang dito sa tabi ko. Makapangyarihan ata siya. Siya ang nagdala dito sa akin kaya siguraduhin mong matamaan mo siya, ha? Napatingin sa akin ng malakas na hamong. Lumutang siya sa ere para salakayin ako. Sinabuyan ko siya ng mahiwagang asin.
pero umilag siya. Muntik na akong mahulog sa puno nang hilahin niya ako pababa. Mabilis akong dumukot ng asin at inilagay sa dulo niya kaya napabitaw siya sa akin. Tagumpay akong nakaakyat sa itaas ng puno para tulungan si Dario. Ayos ka lang? Wala masakit sa'yo? Ayos lang ako, ate. Tingnan mo yung mga bantal-bantal sa katawan niyo. Nagsisiputukan at lumalabas na yung mga nana. Panigurado mas dadami pa yun kapag hindi natin sila napatay. Kaya nga ang hirap nilang patayin. Ang sabi ni Santino, nailipat daw ang kalahating kaluluwa ni Lolo sa katawan ng hamon na pumatay sa kanya. Kailangan na nating makalis dito at sunugin lahat ng puno ng kalumpang. Kahit may usok ng insenso at mahiwagang asin, nagagawa pa rin nilang makalaban. Kalagan mo na ako. Si Kuya Santino, tingnan mo. Nakikipaglaban po siya. Hindi. May sagot na si Kuya Santino. Nagawa pa ng mga hamong na makapanakit kahit parang usok lang sila. Ibig sabihin, yun talaga ang taglay din ng kapangyarihan. Akin yung mga tali mo. Puputulin ko. May dala akong punyal na nagmula sa baul ni Lolo. Kaya yun ang ginamit ko para maputol ang tali sa kamay at paa ni Dario. Alam kong may kakaiba rin sa taling yun. Parang gawa sa gamit ng engkanto. Kaya lang nagawa kong putulin dahil sa sagradong punyal ni Lolo. Pinauna kong pababain si Dario sa puno ngunit bigla na namang sumalakay ang aswang na hamong sa kanya. Bilisan ninyo! Nauubos ng insenso na dala natin! Ate! Ate, tulungan mo ko! Pumikit ka at kumapit ka sa puno ng kalumpang. Itong para sa'yo, halimaw ka! Nataboy mo na siya. Maba ka na dyan at nang makalis na tayo. Sige, nauna ka na. Susunod ako sa'yo. Nang nasa lupa na si Dario, dali-dali na akong bumaba sa puno. Hinila ko ang kapatid ko papunta sa kinaroroonan ni Santino na sugatan at duguan. Santino! Santino, marami kang sugat! Kaya ko to. Mag-ingat kayo sa kanila. Dahil bigla-bigla na lang silang umaatake. Umalis na tayo dito. Hindi nila tayo paalisin. Kailangan lang natin silang patayin. Paano naman po natin sila mapapatay? Nagulat ako nang may biglang hangin na dumampot sa akin at inangat ako sa ere. Nakita ko ang hamong nakangisi sa akin. Bigla niya akong hinagis sa lupa kaya malakas akong bumagsak. Napaiyak ako sa sobrang sakit ng likod ko. Ate, ayos ka lang? Halika na, bumangon ka na dyan. Ayos lang ako. Kunin mo natitirang insenso sa bag. Samahan mo na rin ang mahiwagang asin. May tira pa dyan. Sindihan mo at pati yung mga puno ng kalumpang. Oh, susunugin natin yung buong gubat. Oo, susunugin natin para makalis tayo ng buhay dito. Pakawalan mo ako, kalimaw ka! Pakawalan mo ako! Tulungan mo si Santino, dalian mo! Pagkatapos makuha ni Dario ang mahiwagang asin sa loob ng bag, tumakbo siya sa kinaroroonan ni Santino. Buong tapang niyang sinabuyan ng asin ng aswang kaya pinakawalan nito si Santino. Doon na ginawa ni Dario ang inutos ko sa kanya. Sinindihan niya ang insenso at nagsaboy ng mahiwagang asin. Sinunog din niya ang 2 puno ng kalumpang. Nagkataon na may tuyong dahon doon kaya lumiyab ang 2 puno hanggang gumapang ang apoy sa iba pang mga puno. Nagsisimula na silang masunog! Umalis na tayo dito! Oo, sige Dario. Tama na yan. Kung saan nalang gagapang ang mga apoy. Ikaw na, umalis na tayo. Ate, aalalayan kita. Hindi na, sige na. Kaya ko ng sarili ko. Si Santino ang alalayan mo. Konting sugat lang to. Kaya huwag niyo na ako alalahanin. Tumakbo na tayo paalis dito. Bilis! Kahit nahihirapan kami dahil sa nangyari, buong bilis pa rin kaming tumakbo palabas ng gubat. Tagumpay kaming nakalabas. At nang napagtanto naming ligtas na kami, doon na kami nagpahinga muna. At tiningnan ang umaalab na apoy na kinakain ng buong gubat. Sa wakas, matutupok na rin ang bahay ng mga aswang na hamong na yan. Wala nang mabubuhay sa kanila dahil sa apoy.
Santino, sa tingin mo ba bukas magiging maayos na tong balat ko? Mga wala na kaya itong mga pantal-pantal ko sa katawan ngayong patay na sila? Hindi ganun kadaling mawawala yan. Maraming proseso ang lahat, Almira. Pero pinapangako ko sa'yo, nagagaling ka. Unti-unti nang mawawala yan simula bukas. Kuya Santino, maraming salamat po sa ginawa mo para sa ate ko. Maraming salamat po sa pagsasakripisyo para tulungan kami. Walang anuman yun. Trabaho ko yun bilang manggagamot na tumulong. O paano, uwi na ako ha. Oo, uuwi na tayo. Bago namin nilisan ang lugar na yon, lumingon pa ako sa kabundukan. Doon ko pinangako sa sarili ko na kailanman hindi na ako lalapit sa puno ng kalumpang. Pagkarating namin sa bahay, laking gulat ko nang makita si Mang Rigor at Kuya Delfin. Alalang-alala sila sa amin kung saan kami galing. Nagtaka pa sila nang makita nilang kasama namin ang lalaki. Almira! Kanina ka pa namin hinahanap. Kinabahan tuloy kami. Akala namin ni Delphine may masama nang nangyari sa'yo, lalo na kayong magkapatid. Saan ba kayo naggaling? At bakit kasama niyo ang lalaking ito? Galing ho kami dun sa ano. Galing po kami dun sa gubat para patayin yung aswang na hamong. Anong sinasabi mo? Aswang na hamong? Mga halimaw na nakatira sa kalumpang. Wala nga talagang kinalaman si Ate Melanie sa nangyari sa akin. Ang halimaw na yun ang dapat sisihin kung bakit ako nagkaganito eh. Aswang sa puno ng kalumpang? Teka, meron bang ganun? Nako, kung ano man yun, mabuti na lang at nakabalik na kayo. Tsaka ang lalaking yan, sugatan. Lagot ka na naman babaya kay Melanie kapag nalaman niyang dahil sa'yo kaya nagkaganyan ang anak niya. Anak? Tila hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Mang Rigor. Napatingin ako sa kinaroroonan ni Santino pero mabilis siyang umalis. Hindi ko na rin naman siya hinabol dahil malalim na ang gabi at gusto ko nang magpahinga. Ate Almira, sobrang nahihiya ako kay Kuya Santino. Anak pala siya ni Ate Melanie. Tapos, sinanay niya pa yung pinagkamala natin kumulam sa'yo. Hindi naman natin alam na anak pala siya ni Ate Melanie. Sa tingin mo ba may kinalaman si Ate Melanie kaya nandito yung anak niya? Opo, baka sinabihan siya ng nanay niya na kailangan mo ng albularyo kaya siya nandito. Hayaan mo, bukas kakausapin ko silang mag-ina. Oh, Hanit. Kanina lang natin napatay yung mga mo pero bilog na. Tumubo sa katawan mo, unti-unti nang lumilita. Talaga ba? Opo, tinan mo, tumingin kayo sa salamin. Dali-dali naman akong tumingin sa salamin. Natuwa ako nang makitang lumiliit na nga ang mga pantal sa mukha ko. Sigurado ako na mga 2 araw pa at mawawala na yon. Sabik na rin akong bumalik sa normal ang itsura ko para makabalik na ako sa pagtitinda ng bulaklak. Pagsapit ng umaga, pumunta ako sa bahay ni Santino. Nadatnan ko ang binatang nagliligpit ng mga gamit para umalis. Aalis ka na? Hindi pa naman humilom yung sugat mo ah. Marami pa kasi akong gagawin sa kabilang bayan. May mga tao naghihintay doon para magpagamot sa akin. Ako na kasi yung bagong manggagamot doon eh. Ganun ba? Kailan ka babalik? Hindi na ata. Bakit naman? Nandito naman ang nanay mo nakatira. Ayaw mong tumira dito sa baryo kasama siya? Hindi ko naman talaga siya nanay eh. Yung anak niyang namatay ay dati kong asawa. Gusto mo bang malaman kung bakit siya galit sa'yo? Kasi kawig mo ang anak niyang namatay. Naaalala niya sa'yo yung anak niya. Ha? Kahawig ko ba talaga siya? Kawig mo siya. Ganun ba? Pero kung aalis ka na ngayon, maraming salamat sa pagdating mo para tulungan ako ha. Tataniwin ko itong isang malaking utang na loob. Kay Tita Melanie ka magpasalamat dahil siya ang tumawag sa akin para pumunta dito. Masaya ako na nakilala ko kayo ni Dario. Sa susunod,
Iwasan nyo nang pumunta kung saan-saan ha. Oo, tatandaan ko yan. Hindi na kami pupunta sa pano ng bundok para manguha ng bulaklak. Sa huling pagkakataon, niyakap ko si Santino bilang pasasalamat sa ginawa niya para sa akin. Sunod ko namang pinuntahan si Ate Melanie. Kagaya ng dati, galit pa rin siya tuwing nakikita niya ako. Ano naman ginagawa mo dito? Kahit papano medyo nawala na ang mga pantal mo Babalik na yata yung pagiging maganda ng mukha mo. Ate Melanie, salamat po sa ginawa niyo para sa akin. Kahit pala galit kayo sa akin, hindi niyo pa rin matiis na hindi ako tulungan. At bakit naman kita tutulungan? Hindi naman kita kaano-ano. Sinabi na ho sa akin ni Santino na kayo yung nagpatawag sa kanya para tulungan ako. Ano? Sinabi niya yun sa'yo? Opo. Ngayon naunawaan ko na rin ho kung bakit galit kayo sa akin. Kahawig ko ho yung anak niyo. Kaya kayo nagagalit dahil naaalala niyo siya. Tama ho ba ako? Ay nako, umalis ka na nga dito sa bahay ko. Ito masaya ako at unti-unti ka nang gumagaling. At sa susunod, mag-iingat ka. Baka maulit yung nangyari sa'yo, hindi na kita tutulungan. Si Ate Melanie talaga? Opo, pero baka naman pwede na po tayong maging magkaibigan. Hindi. Alis na rin ako dito sa baryo sa susunod na araw para hindi na kita makita. Sa tuwing nakikita ko yung mukha, naalala ko kung paano namatay ang anak ko sa harapan ko at wala akong nagawa. Sana po gumaling na yung sugat na iniwan sa inyo ng pagkamatay ng anak ninyo. Hinawakan ni Ate Melanie ang mga kamay ko at ngumiti sa akin. Pagkatapos noon, umalis na rin ako sa bahay niya. Makalipas ang 2 araw, nabalitaan ko na lang na wala na si Ate Melanie sa baryo namin. Gumaling na rin ang mga pantal ko. Marami pa rin ang nag-iisip na kaya ako gumaling ay dahil umalis na siya. Natuwa naman si Mang Rigor at Kuya Delfin nang makita nila akong gumagaling. Ang akala ko talaga hindi ka nagagaling, Almira. Siguro, nakonsensya din yung si Melanie sa ginawa niya sa'yo. Oo nga naman. Kaya ata umalis yun dahil hindi na niya nakayanan ng hiya. Sa araw-araw ba naman na nakakasalubong niya ang mga tao? Kaya madalas na siyang sinasabi ang mangkukulam. Mang Rigor, Kuya Delfin, sa totoo lang wala namang kasalanan si Ate Melanie Siya nga ho yung nagpatawag kay Santino na pumunta dito para tulungan ako. Totoo ba yan? Opo. Tsaka bago pa umalis si Ate Melanie, nakapag-usap po kami. Alam ko na rin kung bakit siya naiinis sa akin. Kung wala siya kasalanan sa nangyari sa'yo, bakit siya umalis? May sarili ho siyang dahilan kung bakit. Totoo ho na aswang na hamong ang may kagagawan sa akin ng mga bagay na yon. Nagambala kasi namin siya ni Dario nung namitas kami ng bulaklak sa puno ng kalumpang. Doon sa pano ng bundok. Tumanda na ako pero wala akong nakikitang ganyang halimaw. Pero di bale, ang mahalaga, gumaling ka na ngayon. Kaya nga po, pero gusto ko lang sana na ipaabot sa inyo. Ipaabot niyo rin po sa ibang tao na walang kasalanan si Ate Melanie sa nangyari. Siya po ang tumulong sa akin. Sino bang mag-aakala na ang taong minsan ko nang pinaratangan ay siya pa pala makakasagip ng buhay ko. Alam kong hindi sila naniniwala, pero nilinis din naman nila ang pangalan ni Ate Melanie sa mga tao. Simula nun, hindi na ako muling nakaramdam ng bangungot o sakit. Napagtanto kong hindi lahat ng galit ay dapat na agad ibintang sa ibang tao. Minsan, may mas malalim at mas lihim na banta na nakatago sa dilim. Nanatili akong florist, ngunit tuwing nakakakita ako ng kalumpang, naaalala ko ang mahiwagang asin na iniwan ng aking lolo at kung paano nito iniligtas ang aming buhay mula sa nilalang na mahilig magmasid sa mga sanga. Sa kasalukuyan, may 2 na akong anak.
Si Dario ay magiting ng pulis. Maayos na rin ang aming buhay. Hindi na ganun kahirap at nakakaraos na sa pang-araw-araw na pangangailangan. Maraming salamat po sa pagpili nitong kwento at hanggang dito na lamang po. At more power sa inyong channel.